pumasok sa isip natin na ang taong yan ay may problema sa kanyang akida, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Mga magulang at kapatid namin sa pananampalataya, siguro ay napapansin po natin sa panahon natin ngayon na lalo't dumarami ang iba't ibang mga sekta o grupo sa loob ng ating mahal na relihiyon, ang Islam. At karamihan po, kundi lahat ng mga sektang ito ay nagka-claim na sila lamang ang tanging nasa tamang landas. Sila ang mga tunay na tagasunod ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat nabanggit po ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na marahil ay palagi nating naririnig na ang kanyang ummah ay magkaka-watak-watak sa iba't ibang sekta o iba't ibang mga grupo. At lahat ng mga grupo na yan o sekta na yan ay pinangakuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng impyerno. Ibig sabihin, lahat sila ay masa sa impyerno maliban sa isang sekta. At ano po itong sekta? Nag-iisang sekta o grupo na pinangakuan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kaligtasan, ito po ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang tanging grupo na mahigpit na sumusunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayon sa pamamaraan ng mga sahaba. Ayon sa pamamaraan ng mga sahaba, mga tabi'in, mga tabi'in, o mga salaf. Tayong mga karaniwang tao o mga laymen, dahil wala po tayong sapat at malalim na kaalaman ukol sa bagay nito, kadalasan po tayong nalilito kung sino nga ba ang mga tunay na Ahlus Sunnah. Ano ang kanilang mga katangian, ano ang kanilang mga kaugalian. Upang ating lubos na makilala kung sino talaga ang mga Ahlus Sunnah, dapat po nating makilala rin muna kung sino ang mga Ahlul Bid'ah o mga salungat sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat po rin makilala natin ang mga Ahlul Bid'ah kung ano ang kanilang mga characters o anong kanilang mga style sa panliling lang sa mga tao upang kanilang makuha at makumbinsi na sumama sa kanilang sekta. Para po hindi tayo malito, mayroong mga bagay na dapat natin malaman kung gusto natin makilala kung sino talaga ang mga hindi Ahlus Sunnah. Mayroon po. Isa po dito ang taqiyah. Kikilala po natin sila sa pamamagitan ng kanilang pagtatakiyah. Ano po itong taqiyah? Ang taqiyah po ay ang pagpupumilit o pagsusumikap na itago ang iyong tunay na identity upang lamang ikay makapanlin lang sa maraming mga Muslim sa layunin na sumama sa iyong firqa, yung sekta o yung grupo. Tulad ng mga Shia, nasabi nila na sila ang mga tunay na tagapagmahal at tagasuporta ng Ahlul Bait. So mga kapatid nating Muslim na wala masyadong sapat na background ng kaalaman ukol sa bagay na ito ay makukumbinse. Kukumbinse nila na ito nga talaga siguro ang tunay na tagapagmahal ng mga Ahlul Bait ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang katunayan, ang reality ay hindi ganon.
Dahil lahat naman pala ng mga Muslim ay tagapagmahal ng Ahlul Bait ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At gaya rin po ng mga Wahabi. Ang takiya po ng mga Wahabi, kung mabanggit natin sa kanila ang terminology o pangalang Wahabi, kadalasan po ay sinasabi nila na walang Wahabi sa Islam. Walang Wahabi sa Islam. Ang term na Wahabism ay gawa-gawa lang yan ng mga taong galit sa da'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tulad po ng nasa video na ito, panoorin po natin. So, walang existence actually itong Wahabi na tinatawag. Walang existence ang term na ito. At katotohanan, kung ang kanilang minimin, ang kanilang ibig sabihin doon sa Wahabi is yung taong istrikto ka sa din at sumusunod ka lamang sa kitab at sa sunnah, alhamdulillah natawagin tayong ganon. Pero walang existence po ito at karamihan po sa people of desires, kung may marinig tayong ganon, na galing sa isang tao at nagsasabing may Wahabi, may ganito, automatically dapat pumasok sa isip natin na ang taong yan ay may problema sa kanyang akida, sa kanyang creed. Bakit kapatid sa Islam? Dahil maaari na ang taong yan ay mayroon siyang syubha o mayroon siyang tinatawag na problema sa kanyang puso na nagmumula o buhat sa mga sulsol ng mga ibang sekta o upbringing sa mga ligaw na sekta. Kanya po, ang paanyaya ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay siya ring paanyaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revivalist lamang siya patungo sa sunnah at wala po siyang bagong madhab na inintroduce o bagong school of thought at wala pong existence itong Wahabi o Wahabism, bagkus ito'y gawa-gawa ng mga kontra ng Islam, kalaban ng Islam, at huwag po tayong maniwala doon. Sa huli, bilang mga Muslim, mga kapatid namin sa pananampalataya, hindi po ito paninirang puri sa mamang nasa video na ating nakita. Subalit ang layunin lamang po natin dito ay kung paano makaiwas ang ating mga kapatid sa mga sektang ligaw sa landas, katulad ng Wahhabism, Shiism, at saka iba pang mga sekta, iba pang mga grupo. Ngayon, tingnan po natin kung anong nasa libro, anong nasa kanilang mga aklat. So, dito tayo mga kapatid sa malaking aklat na to, Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Ito'y malaking aklat na compilation ng mga fatawa, mga letters, mga sulat ng kanilang mga ulama. Ito'y kanilang aklat. Aklat ng mga ulama ng mga Wahabi. Dito po tayo sa first volume ng malaking book na to. So, tingnan natin sa page 566. Dito makikita natin ang liham o letter ni Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman. Si Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman, mga kapatid, ay great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil si Muhammad bin Abdul Wahhab ay may anak na ang pangalan ay si Hasan. Ang Hasan naman, may anak na ang pangalan si Abdul Rahman. Tapos itong si Abdul Rahman, ang kanyang anak ay si Abdul Latif. Si Abdul Latif, ibig sabihin ay great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil siya ay anak ng apo ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Tsaka itong si Abdul Latif, ang kanyang anak ay si Muhammad. So, ibig sabihin, si Muhammad bin Abdul Latif, ang may-ari ng letter na ito ay great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. So, diretso na tayo dito mga kapatid sa puntong ito. So, dito nabanggit ni Muhammad bin Abdul Latif, sabi niya, وَصَارَ بَعْضُ النَّاسِ يَسْمَعُ بِنَا مَعَاشِرَ الْوَهَابِيَّةِ. At ang kinalabasan ng ibang mga tao, naririnig nila ukol sa atin, ma'ashir al-Wahabiyyah, o mga grupo ng Wahabiyyah, wala ya'rifu haqiqatah ma nahnu alayhi, at saka di nila alam o di niya alam ang katotohanan ng mga bagay na pinaninindigan natin. Wa yunsibu ilayna, tsaka ina-affiliate niya sa atin o ina-affiliate ng ibang mga tao sa atin. Wa yudifu ila dinina,
ina-affiliate ng ibang mga tao sa ating relihiyon, ma la nad'u ilayhi, ang mga bagay na hindi natin pinagdadawah. Ila akhiri kalami. So, ang point natin dito, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang salita ni Muhammad bin Abdul Latif na yasma'u bina ma'ashiral wahabiyah. Ibang mga tao, sabi niya, ay naririnig nila ukol sa atin ma'ashiral wahabiyah o mga grupo ng wahabiyah. So, with all the pride, sinasabi nila o sinasabi ni Muhammad bin Abdul Latif na ang kanilang grupo, ang tawag sa kanilang sekta ay wahabiyah. So, dito naman po sa volume 8 ng book na to mismo, tingnan natin sa page 428. Dito makikita natin ang isa pang letter ni Muhammad bin Abdul Latif, ang great grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab, isang liham para kay Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi. Kung hindi po ako nagkakamali, si Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi na ito ay taga Qatar. So, dito sa liham na to, makikita natin sa bandang ito kung ano ang sabi ni Muhammad bin Abdul Latif kay Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi. Sabi niya, wa annakum idha jalastum fi ba'dil majalis al-khassah, kayo, kapag kayo ay nauupo sa ibang mga pagtitipon na exclusive, ibang exclusive na pagtitipon, qultum haula'i kuffar, sinasabi ninyo na sila ay mga kuffar, wa haula'i musyrikun, sila ay mga musyrik, walaysa ma'ahum minad dini shay', tsaka wala silang parte, wala silang lugar sa Islam, sa ating relihiyon. Wa annahum ya'lamuna anna nabghuduhum, tsaka alam nila na ang kami ay galit sa kanila. Alam nila na galit kami sa kanila. Wa anna ala tariqatil wahabiyah. Tsaka alam nila na kami ay nasa tariqa o pamamaraan ng wahabiyah. Alam nila na kami ay nasa tariqa o pamamaraan ng wahabiyah. So, ulit na naman, with all the pride, sinasabi nila na anna ala tariqatil wahabiyah, kami ay nasa pamamaraan o tariqa, ways ng wahabiyah. So, hindi lang po yan, mga kapatid sa pananampalataya. Meron pa pong mga iba, pero hindi na natin po mabanggit lahat sa ating video na ito dahil hahaba po ang ating video clip. Ang gusto lang naman natin ma-prove o ma-explain dito ay kung paano ang mga ahlul bid'ah wal hawa ay nagtatakiyah, nagsusumikap na may tago ang kanilang tunay na identity to the extent na sasabihin nila sa atin na walang tinatawag na wahabiyah o wahabism. Pero nakita na natin, mga kapatid, sa kanila mismong mga libro, sa kanila mismong mga aklat, at sulat mismo ng kamay ng kanilang mga ulama na sila ay nagmamayabang pa with all the pride. Sabi natin kanina, with all the pride, na sila raw ay mga wahabiyah. So, malaki palang kasinungalingan, mga kapatid, sa pananampalataya ang pagsasabi na walang wahabism sa Islam. Dahil po ang mga ahlul bid'ah wal hawa ay kinaugalian nilang magsinungaling sa mga tao upang lamang mapasunod nila ang mga tao at malinlang nila ang mga tao na sumunod sa kanilang mga maling turo. Narito po ang isa pang video. Pakinggan po natin at panoorin natin ng mabuti. Ganon din ang mga Sufi. Si Al-Hallaj, isa sa mga ulama ng Sufi nung time ng mga scholars ng Sufi, isa sa mga scholars ng Sufi ay against siya sa panawagan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaawa nawa siya ni Allah. Paano nasabi ng mamang ito na galit daw si Al-Hallaj sa da'wa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Hindi po sa kinakampihan natin si Al-Hallaj dahil marami po siyang bid'ah, marami po siyang mga ligaw na turo, at marami po siyang mga kurafat. Wala tayong kinalaman sa kanyang mga
maling turo at iba ang kanyang pamamaraan. Pero, tingnan po natin. Si Muhammad bin Abdul Wahhab sa taon 1703 at si Al-Hallaj naman ay namatay sa taong 922. So, kung tingnan natin mga kapatid, kung gaano kalayo ang gap ay 781 years. Ibig sabihin, 781 years nang patay si Al-Hallaj bago pinanganak si Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapos sinasabi ng mamang ito sa atin na si Al-Hallaj daw ay galit at against sa da'wa ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Paano naging against si Al-Hallaj? Sa da'wa ni Muhammad bin Abdul Wahhab, 781 years na siyang patay. 781 years na siyang wala. So isa po itong malinaw na kasinungalingan, mga kapatid, sa pananampalataya, upang tayo ay malinlang, upang tayo ay maligaw. Ganyan po ang pagdadakwa ng mga ahlul bid'ah wal hawa, mga kapatid sa pananampalataya, upang lamang kanilang mapalaganap ang kanilang sekta. Hindi po sila nagdadalawang isip, magsinungaling at magsabi ng hindi totoo sa harap ng mga tao. Naway tayo ay iligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong mga panlilinlang. Naway tayong lahat ay bigyan ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumapit ng mahigpit sa turo ng sunnah, sa turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pamamaraan ng mga salaful ummah. So hanggang dito mga kapatid, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.